Ang Devil Sea, na kilala rin bilang Dragon's Triangle, ay isang rehiyon sa karagatang Pasipiko malapit sa Japan na kilala sa mga misteryosong pagkawala ng mga barko at eroplano, at madalas na inihahambing sa Bermuda Triangle. Ang lugar na ito ay naugnay sa mga alamat na nagmula pa noong sinaunang panahong Tsino bandang 1000 BC na nagsasalaysay ng mga dragon na naninirahan sa dagat at umaatake sa mga dumadaang sasakyang dagat. Sa pagitan ng 1,950 at 1,954, siyam na modernong barko at ilang daang tripulante ang naiulat na nawala ng walang bakas sa lugar na ito. Noong 1952, nagpadala ang pamahalaang Hapons ng research ship na Kayo Maru No. 5 upang imbestigahan ang mga pagkawala. Ngunit ito rin ay nawala, kalaunan ay natagpuan ang mga labi ng barko, ngunit nawawala ang mga tripulante. Dahil sa mga pangyayaring ito, idineklara ng mga otoridad ng Japan na mapanganib ang dagat na ito para sa paglalayag. Noong 1975, hinamon ng mananaliksik na si Larry Koschei ang maraming paranormal na pahayag ni Charles Berlitz na nagpasikat sa misteryo ng Devil's Sea sa kanyang mga aklat. Ayon kay Koschei, karamihan sa mga nawalang barko ay mga bangkang pangisda na nalunod sa mapanganib na dagat at hindi dahil sa misteryosong mga pangyayari. Nilinaw din niya na ang Kayo Maru No. 5 ay may 31 lamang na tripulante at nasira dahil sa aktibidad ng bulkan, at na-recover ang mga labi nito na nagpapawalang bisa sa mga pahayag tungkol sa mga supernatural na dahilan. Ito ay isang rehiyon sa karagatang Pasipiko malapit sa Japan na tinatayang matatagpuan sa pagitan ng Miyake Island, Bonin Islands, at Iwo Jima, na kilala sa matitindi at biglaang mga pangyayari sa panahon tulad ng malalakas na bagyo, dambuhalang alon, mga buhawi sa dagat, at kakaibang mga galaw ng tubig. Ang lugar ay may mahabang kasaysayan ng mga pagkawala ng sasakyang dagat at mga alamat. Ayon sa mga sinaunang alamat ng China, may mga dragon daw na naninirahan sa dagat na ito at hinihila pababa ang mga barko. Isa sa mga kilalang kwento ay noong ika-13 na siglo, nang nabigo ang tangkang pananakop ni Kublai Khan sa Japan dahil sa mga bagyong sumira sa kanyang mga armada na pinaniniwalaan ng mga Haponis na gawa ng banal na interbensyon. Maraming barko at eroplano ang nawala sa lugar na ito, kabilang ang Japanese research vessel na Kayo Maru No. 5 noong 1952 na nawala kasama ang lahat ng sakay nito. Marami ring mga bangkang pangisda at sasakyang militar ang nawala sa pagitan ng Miyake Island at Iwo Jima, na lalong nagpapakilala sa mahiwagang reputasyon ng dagat na ito. Ang Devil's Sea ay itinuturing na isa sa 12 vile vortices sa mundo, mga lugar na may hindi pangkaraniwang lakas ng electromagnetic. Pinaniniwalaang ang mga electromagnetic disturbances na ito, kasama ng pagsasalubong ng mainit at malamig na agos ng dagat, ay nakakaapekto sa nabigasyon at posibleng nakakabitag ng mga barko. Ang rehiyon ay nakapatong sa Izu-Bonin Volcanic Arc, kaya madalas ang mga pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat at mga pagyanig na sanhi ng paglitaw at paglubog ng mga isla. Mayroon ding methane hydrate deposits sa ilalim ng dagat na maaaring sumabog at maglabas ng mga bula ng gas na nagpapababa ng buoyancy ng tubig, na posibleng magpalubog ng mga barko ng walang bakas. Hindi tulad ng Bermuda Triangle, ang Devil's Sea ay walang opisyal na hangganan, at nagkakaiba-iba ang eksaktong lokasyon at laki nito ayon sa iba't ibang ulat, na lalo pang nagpapalabo sa hiwaga ng lugar. Ang Devil's Sea ay matatagpuan sa loob ng Pacific Ring of Fire, isang rehiyon kilala sa malalakas na tectonic at volcanic activity. Ang mga pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat at mga pagyanig ay maaaring magdulot ng malalakas na shockwaves, tsunami, at biglaang pagbabago sa kondisyon ng dagat na kayang sumira o magpalubog ng mga barko. Halimbawa, ang mga hydrophone recording ay nagkumpirma ng volcanic eruption na kasabay ng pagkawala ng Kayo Maru No. 5 na nagmumungkahing ito'y nasira ng pagsabog sa ilalim ng dagat. Ang sahig dagat dito ay naglalaman ng methane hydrate deposits na, kapag nagambala ng seismic activity, ay maaaring maglabas ng mabilisang mga bula ng gas. Ang paglabas na ito ay nagpapababa ng density at buoyancy ng tubig na posibleng magdulot ng biglaang paglubog ng mga barko. Bagamat walang kumpirmadong dokumentasyon ng malawakang paglabas ng methane sa rehiyon, nananatili itong makatotohanang natural na panganib na nag-aambag sa pagkawala ng mga sasakyang dagat. Kilala rin ang Devil's Sea sa biglaang malulupit na bagyo, dambuhalang alon, mga buhawi sa dagat, at kakaibang tidal patterns.
Kabilang sa mga makasaysayang ulat ang mga nagwasak na bagyo na sumira sa mga armada, tulad ng nabigong pagsakop ni Kublai Khan noong ika-13 na siglo na iniugnay sa divine winds sa lugar. Ang mga natural na panganib na ito ay nagpapataas ng risgo ng mga aksidente sa karagatan. Ang teorya ng electromagnetic na nagpapaliwanag sa mga pangyayari sa Devil Sea ay nakasentro sa ideya na ang rehiyon ay nakararanas ng kakaibang electromagnetic disturbances na dulot ng pagsalubong ng mainit at malamig na agos ng dagat. Ayon kay biologist Ivan Sanderson, ang pagtagpo ng mga agos na ito ay lumilikha ng mga electromagnetic anomalies na maaaring makaapekto sa mga navigation system ng mga barko, na parang nakakabitag sa mga sasakyang dumadaan sa lugar. Ang mga electromagnetic disturbances na ito ay maaaring magdulot ng malfunction ng kompas at pagkalito na nagreresulta sa mga pagkakamali sa paglalayag at aksidente. Itinuturing din ang Devil Sea bilang isa sa mga vile vortices ng mundo, mga lugar na may kakaibang electromagnetic o meteorolohikal na fenomena na nakakaistorbo sa mga instrumento at persepsyon ng tao. Bagaman pinaniniwala ang nakakatulong ang mga electromagnetic anomalies na ito sa mapanganib na reputasyon ng Devil Sea, wala pang matibay na siyentipikong ebidensya na sila lamang ang sanhi ng pagkawala ng mga barko. Sa halip, malamang na nagtutulungan ito kasama ng iba pang mga natural na panganib tulad ng pagsabog ng bulkan, seismic activity, paglabas ng methane hydrate, at matitinding panahon na laganap sa rehiyong ito na aktibo sa tectonic na gawain. Ang Devil Sea at mga katulad na rehiyon ay matatagpuan malapit sa mga tectonically active na lugar, tulad ng Pacific Ring of Fire. Ang mga pagsabog ng bulkan sa ilalim ng dagat at mga seismic na pangyayari ay maaaring magdulot ng malalakas na shockwaves, tsunami, at biglaang pagbabago sa kondisyon ng dagat na kayang sumira o magpalubog ng mga barko. Halimbawa, ang pagkawala ng Japanese research vessel na Kayo Maru No. 5 sa Devil Sea ay iniugnay sa isang pagsabog ng bulkan na naitala gamit ang mga hydrofoam. Ang methane gas na nakulong sa anyo ng hydrate sa ilalim ng sahig dagat ay maaaring biglang lumabas dahil sa mga seismic disturbances. Ang pagbuga ng mga gas na ito ay lumilikha ng malalaking bula na nagpapababa ng densidad at buoyancy ng tubig, na posibleng magdulot ng biglaang paglubog ng mga barko nang walang naiwan na bakas. Itinuturing itong isang makatwirang sanhi ng ilang pagkawala sa mga lugar na ito. Ang pagsalubong ng mainit at malamig na agos ng dagat sa mga rehiyong ito ay maaaring magdulot ng electromagnetic disturbances. Ang mga anomalya na ito ay maaaring makaistorbo sa mga instrumento sa nabigasyon tulad ng kompas at mga electronic system na nagreresulta sa pagkalito at pagkakamali sa paglalayag. Ang Devil Sea, halimbawa, ay itinuturing na isa sa mga vile vortices ng mundo kung saan kapansin-pansin ang mga epekto ng electromagnetic disturbances. Karaniwan din sa mga rehiyong ito ang biglaang malulupit na bagyo, dambuhalang alon, mga buhawi sa dagat, at kakaibang galaw ng tubig na nagpapataas ng panganib ng mga aksidente sa dagat. May mga makulat, tulad ng pagkawasak ng mga armada dahil sa mga bagyo sa Devil Sea na sumusuporta sa papel ng matinding panahon bilang pisikal na sanhi ng mga insidente. Ang mga pag-aaral sa magnetic field ng mundo ay nagpapakita na ang mga anomalya tulad ng South Atlantic Anomaly ay umiiral na ng milyon-milyong taon, na nagpapahiwatig na ang mga lokal na irregularidad sa magnetikong larangan ay maaaring magtagal at makaapekto sa nabigasyon at exposure sa radiation. Bagaman mas dokumentado ito sa ibang bahagi ng karagatan, sinusuportahan nito ang ideya na ang geomagnetic instability ay maaaring maging salik sa mga triangle regions gaya ng Devil Sea. Ang mga kwento tungkol sa mga multong barko na nakita sa Devil Sea ay bahagi ng matagal ng alamat at misteryo ng dagat sa rehiyon. Matagal nang nag-uulat ang mga lokal na mangingisda at mandaragat ng mga sightings ng mga multong barko at kakaibang mga pangyayari sa dagat. Isang kilalang kwento mula pa noong 1800 ang nagsasabing may mga mandaragat na nakakita ng isang misteryosang babae na naglalayag sa isang multong barko na kahawig ng tradisyonal na Japanese incense burner vessel. Ang nakakatakot na anyo na ito ay nagdagdag sa reputasyon ng dagat bilang isang lugar na pinamumugaran ng mga espiritu at mapanganib. Bukod dito, iniulat din ng mga mangingisda ang mga kumikislap na ilaw, umaalingasaw na tubig, at mga nilalang na parang ahas na kasing laki ng mga bangka, na nagpapatibay sa mga alamat ng supernatural na aktibidad sa ilalim ng dagat. Ang mga kwento ng mga multong barko ay madalas nakaugnay ng mga mito tungkol sa mga dragon na nagpapagalaw ng malulupit na bagyo at mga buhawi sa dagat.
na pinaniniwalaang siyang humihila sa mga barko at kanilang mga tripulante papunta sa kailaliman ng dagat. Bagaman ang mga salaysay na ito ay kadalasang anekdotal at nakaugat sa alamat, ipinapakita nito ang kultural na pananaw sa Devil's Sea bilang isang lugar kung saan nagsasanib ang mga natural na panganib at mga supernatural na puwersa, na lumilikha ng mga misteryoso at hindi maipaliwanag na mga pangyayari sa karagatan. Ang sinaunang mitolohiyang Tsino ay nagsasalaysay tungkol sa mga dragon na naninirahan sa kailaliman ng Devil's Sea, na pinaniniwalaang nagpapagalaw ng malulupit na bagyo, mga buhawi, waterspouts, at dambuhalang alon na kayang lamunin ang mga barko at kanilang mga tripulante. Madalas inilalarawan ang mga dragon na ito bilang mga masamang puwersa na responsable sa panganib ng dagat. Isang tanyag na alamat ang nagsasaad na nabigo ang mga tangkang pananakop ni Kublai Khan sa Japan noong 1274 at 1281 dahil sa mga bagyong tinawag ng mga Hapones na kamikaze o banal na hangin na sumira sa kanyang mga armada sa Devil's Sea. Inisip ng mga Hapones na ang mga bagyong ito ay ipinadala ng mga Diyos bilang proteksyon upang iligtas ang kanilang bansa mula sa pananakop. May ilang alamat din na nagsasabi tungkol sa isang masaganang sinaunang lungsod na nalunod sa dagat, na nagpapalakas ng haka-haka tungkol sa mga nawalang sibilisasyon sa ilalim ng tubig. Mayroon ding mga kwento ng demonyong alon na umaabot sa napakataas na taas, na nagbabanta sa mga mandaragat na nangangahas na maglayag sa dagat, na nagpapatibay sa ideya ng isang lugar na isinumpa o may mahika. Sa lokal na paniniwala, tinatawag ang Devil's Sea na Mano-Umi, na ang ibig sabihin ay dagat ng mga problema, na sumasalamin sa matagal ng kultural na pananaw sa lugar bilang mapanganib at tinitirhan ng mga misteryosong puwersa na nagdudulot ng pagkawala ng mga barko.